Sinisulak kita, tinanong bakit ako ba? Ikaw ay nagkailangan, nanong ay nag-iba. Sana ngunit ka, ako'y nakalihog sa'yo. Bumalik ka sa puso kong mahika. Ako po, si Estrella Perez. Ihingi ko lang po ng pagpapasalamat sa Diyos yung kagalingan pinagkaloob sa aking pinaglilingkuran na yung bukol po niya, instant healing. Kasi nung time na po yun, nakikinig ako kay Brad Willie, tinawag niya ako. Sabi niya sa akin, Estrella, halika, ipanalangin mo ko na mawala yung mga bukol sa dibdib ko. Pinahipo po niya sa akin yun. Sabi niya, idalangin mo ang maging resulta yung hindi cancerous, sabi ng amo ko sa akin. Ngayon po, nung time na yun, yun nga, bigla kong nakikinig, dahil nga nakikinig ako, pagbalik ko po doon sa kusina, dahil nagluluto ako, iningi ko po ng panalangin kay Brad Willie, dahil nakikinig po ako ng live. Ngayon po, magaling na po si Madam sa awa at tulong ng panalangin. Maraming salamat sa Espiritu, sa Panginoong Jesucristo, sa kagalingan, at gayon na rin po kay Brad Willie. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng mga ka-Bible study natin. Dito po sa ating programa, Ang Mabuting Daan, Worldwide Bible Study, sa YouTube Live.
Wala po tayo ngayon sa Facebook Live at may problema po ang internet. Noong ating kasama na nag-aasikaso po ng ating live streaming sa Facebook Live. Kaya sa ngayon po ay dito po tayo sa ating YouTube channel magsama-sama para po sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ito po ay tuwing Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi. At kapag ka naman po Linggo, alas 9 ng umaga po ang ating umpisa. Humihingi po ako ng paumanhin noong nakaraang Martes po ng gabi. Hindi po tayo nakapag-live at meron nga pong mga nag-message, nagtanong sa akin. Meron lang po kasi akong mga inasikaso nitong mga nakaraang araw. Kaya po nitong nakaraang Martes ng gabi ay nireplay po natin yung ating naging paksa noong nakaraang linggo ng ating araw ng pasalamat. Maghapon naman po tayo noong linggo ng June 29. Gahapon naman po yung ating activity, yung ating paksa na pinag-aralan at salamat po sa lahat ng mga nagbigay ng oras para po panoorin at pakinggan yung ating paksa na ipinaglingkod noong nakaraang linggo. Sa gabi pong ito ay ating wini-welcome ang ating mga ka-Bible study. Meron pong sa kasalukuyan ay 16 ang mga ka-Bible study natin dito po sa YouTube Live, sa ating YouTube channel, Brother Willie Santiago. Sa mga bago pong nanonood ngayon, nakikinig, kasama sa ating Bible study, kung pwede po akong makahingi sa inyo ng favor na kayo po ay mag-subscribe. Paki-like and share ang ating videos, paki-click ang notification bell nang palagi po tayong mabigyan ng notification. Pagka tayo po ay mayroong mga live streaming at meron tayong mga bagong upload na videos. Paki-invite po natin ang ating mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kakilala nang sila po ay ating makasama sa gabi pong ito sa ating Bible study. At tayo po ay agad na pong mag-umpisa na maglingkod. Meron po tayong katanungan na tinanggap mula po sa isang anonymous MCGI closet. Ayaw po niyang magpakilala. Ayaw po niyang mahayag. Kaya yan na lang po yung ating nilagay na siya po ay isang anonymous MCGI closet. Ibig sabihin, ito ay miyembro sa MCGI closet, nag-iisip-isip, nagmamasid-masid at tinitimbang-timbang kung siya ay dapat ng maging exeter, maging lumabas na po siya dyan sa MCGI na yan. Na isang panahon po ay ako ay naging bahagi din po ng MCGI. Yan po yung grupo na pinangasiwaan dati ni Brother Eddie Soriano. Ang katanungan po ay bawal bang kumain ng dugo? No, ito po mga kapatid, mga ka-Bible study. Ang agad po nating masagot itong tinatanong sa atin nito pong si Anonymous MCGI Closet. Interesado po siya na malaman kung ito bang napakinggan niya na turo sa doktrina ni Brother Eli sa MCGI. Kasi hanggang sa panahon nating ito, si Brad Eli pa rin ang nagtuturo sa MCGI.
yung mga paksa sa doktrina, yung mga recorded video, si Brad Eli pa rin ang ginagamit ng MCGI para sa pagdodoktrina doon sa kanilang mass indoctrination. Alam po ninyo, meron na ring mga nag-message sa akin, bakit daw ganon? Parang buhay pa si Brother Eli doon sa mga videos na nag-i-invite ng mass indoctrination. May nag-message sa akin, Brother Willie, di ba patay na si Brad Eli? O kako nung 2021 pa. Bakit di ka napanood ko yung video? Nag-i-invite ng mass indoctrination. At eksakto ika yung date noong ipinag-aanyayang mass indoctrination. Ngayon ikang taong 2025. Di ba kung patay na si Brad Eli, paano siya makakapag-invite pa para sa mass indoctrination? Meron pa ba tayong mga kasama dito po sa ating Bible study na na-encounter nyo na po yung ganong video na nag-iimbita ng mass indoctrination si Brother Eli? Eksakto po yung date. Kung halimbawa po ay nagdoktrina si Brother Eli nitong nakaraang June 2025, yun ang napakinggan noong mga nagtataka. Paano ikang patay na si Brad Eli nung mapanood ko yung video, nag-aanyaya ng doktrina nitong nakaraang June ng 2025. Sabi ko na lang doon sa kausap ko, yun nga akong mga tumanggap ng bautismo, yung mga tumanggap ng water baptism, ini-issuehan nga nila ng certificate. Nakapirma pa si Brad Eli. Ayun po, mga ka-Bible study, kung pwede po kayo mag-comment dyan, yung mga na naranasan po na mapanood si Brad Eli, yung kanyang video, nag-i-invite siya ng doktrina, yung ibinibigay na date, petsa, taong 2025. Nagtataka po yung iba na papaanong patay na si Brad Eli, may video pa na nag-aanyaya ng mass indoctrination. Sabi ko, pati nga ako dun sa water baptism nakapirma pa si Brother Eli parang yung mga nadinig ko na mga namatay na dahil may mga ari-arian, mga property, lupa, nakamatayan nung may-ari, para maisalin doon sa mga tagapagmana, nakakapirma pa yung patay. Ayun. Para din sa pagka eleksyon, 'di ba? Sa COMELEC may mga nakakaboto. Patay na po yung botante pero nakakaboto pa rin. May hocus-pocus. Ayan, si Jim Lopez. Yes, naka-encounter po ako na nag-i-invite ng mass indoctrination. Bible Expo lang po ang hindi. Kasi nga po, noong pumanaw si Brad Eli, nung namatay si Brad Eli, kasabay na rin pong pumanaw yung Bible Exposition sa MCGI. Ayan, kung si Brad Eli po'y 4 na taon na pumanaw, 4 na taon na rin pong walang Bible Exposition. Ang pinalit po dyan yung mga pa-concert. Yung mga concert. Ang tuloy-tuloy at wala nang katigil-tigil. Ngayon, ayan, salamat po. Yung iba pong gustong mag-comment dyan, mag-comment lang kayo, babasahin ko po yung inyong mga comment dyan. Salamat po at meron naman talagang kinukumpirma
yung aking sinasabing ito na napanood si Brad Eli, video, nag-aanyaya ng mass indoctrination, ginagawan ng magic. Ginagawan po yan sa panahon natin ito. Dahil nga po sa AI technology, kayang-kaya na po nilang yung boses ni Brad Eli, ayusin at sabihin yung kasalukuyang petsa sa kalendaryo para nga mapaniwala yung mga tao na si Brad Eli nga buhay pa at siya nga yung nag-iimbita sa doktrina, tapos siya mapapakinggan sa doktrina sa pamamagitan ng mga videos. Pagka nabautismuhan ay nakapirma pa si Brad Eli, kaya lang pagka dumadalo na yung mga nabautismuhan, prayer meeting, pagsamba, pasalamat, si KDR na ang napapakinggan. Doon na po nag-uumpisang madismaya yung mga miyembro kasi kay KDR wala daw kalasa-lasa. Wala daw kalasa-lasa ang mga pagsasalita ni KDR. Puro sabaw, wala daw laman. Ngayon, puntahan na po natin itong ating katanungan na natanggap. 32 na po ang ating mga Bible study sa YouTube Live. Ang tinatanong po sa atin bawal bang kumain ng dugo? Kasi nga po, sa mga doktrina ni Brother Eli, sa mga videos na ginagamit pa rin sa MCGI, isa po sa mahigpit na ipinagbabawal po sa doktrina na tinuturo ni Brother Eli, bawal kumain ng dugo. Bawal kumain po ng nung dugo, yung dinuguan. Bawal yan, yung tinumis. O ano pa po ba yung mga alam nyo na pagkain na mayroong dugo? Yung ang Betamax, yung iniihaw. Ayan. Ano pa po yung alam nyo po na mga pagkain na may dugo? Ayan. Sa doktrina po ni Brad Eli sa MCGI, kaya ipinagbabawal yan sa mga miyembro. Kasi pagka mayroong miyembro na sumuway, lumabag dyan po sa doktrina na yan na bawal kumain ng dugo, yun po ay itinitiwalag. Mabigat na kasalanan yan dahil ang turo ni Brother Eli, yan daw po ay kasalanan sa Espiritu Santo. Yan daw po ay mabigat na kasalanan laban sa Espiritu Santo, kaya walang kapatawaran magpakailanman. Wala pong kaligtasan. Hindi maliligtas yung mga kumakain ng dugo sa turo ni Brother Eli. Pwede po bang mag-message din yung mga narito sa ating Bible study? Yung mga naging miyembro po sa MCGI, yung mga closet, yung mga exiter dyan, pwede po ba kayong mag-comment? Patotohanan nyo po sana itong aking sinasabi na turo nga po ni Brother Eli na mabigat na kasalanan sa Espiritu Santo yung pagkain ng dinuguan. Pagka kumain ka ng dugo, yan po ay pagtitiwalag po ang hatol dyan na ginagawa ni Brother Eli dahil wala na pong kaligtasan yung miyembro sa MCGI na kumain ng dugo. Sige po, maghihintay ako ng comment. Gusto ko mag-comment yung ating mga ka-Bible study ngayong gabi para at least
maging ano po itong ating programa. Maging masigla po. 39 ang nasa YouTube Live na mga ka-Bible study natin. Welcome po yung inyong mga comments. Babasahin ko po kasi ang ating pinag-uusapan yung tungkol sa bawal bang kumain ng dugo dahil yan po yung tinatanong sa atin ng isang MCGI closet na ayaw magpakilala. Ngayon, ano-ano po yung mga talatang binabasa dyan ni Brother Eli sa Biblia? Para ituro niya na bawal nga po yung pagkain ng dugo at ano po ang ibinibigay niyang dahilan. O dito po sa ating programa, tayo po'y patas dito Babasahin ko po yung mga pinagbabatayang talata ni Brother Eli, kaya ang kaniyang mahigpit na pagbabawal sa mga miyembro sa MCGI tungkol dyan sa pagkain ng dugo. Sa aklat ng Henesis, Kapitulo 9, 2 hanggang 4, sa magandang balita Biblia na salin ko na babasahin para madaling maintindihan. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, at ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong pangyarihan. Kausap po dito ng Diyos si Noe at ang kaniyang pamilya. Ito po yung pagkatapos na po ng bahang gunaw. Nung wala na pong baha. Humupa na po yung tubig baha. Ngayon, eto na po yung pagsasalita ng Diyos kay Noe at sa kanyang pamilya. Yan, kay Brother Jerry Liboon, narinig ko yan, Brad Eli, nung misang umatend ako ng doktrina. Ayan, si Brother Jerry po, pinapatunayan po yung sinabi ko. Salamat po Yung iba pa po na gusto pong mag-comment, mag-comment lang po kayo dyan. Ano po ang dapat nating maintindihan dito sa sinabi ng Diyos kay Noe? Dahil noong sila po ay bumaba na po doon sa daong, wala na po kasing tubig baha sa lupa, sabi ng Diyos kina Noe, matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon at lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Res, gaya ng mga halamang luntian na inyong kinakain, lahat ng mga ito'y maaari na ninyong kainin. Ayan po mga kapatid, mga ka-Bible study. Bago po pala yung bahang gunaw, ang kinakain po ng mga tao sa panahon ni Noe, ito pong mga halamang luntian, mga pananim ang kinakain po ng mga tao sa panahon ni Noe bago po yung bahang gunaw. Ngayon, ano ang nangyari? Dahil nga po bumaha sa buong mundo, eto si Noe, yung mga survivor noong global flood, para po sila mayroong maging pagkain, ano na po ang pagbabago po na nangyari? Ang Diyos nagsalita ngayon kina Noe na kung papaanong yung mga halamang luntian na kinakain nila Noe, lahat ng mga ito, yung mga hayop, mga ibon, mga isda, mga gumagapang sa lupa, maaari na ninyong kainin. Nakikinig po ang ating mga ka-Bible study. Pagkatapos po ng bahang gunaw, eto na po, pinapahintulutan na po ng Diyos sina Noe na kumain na po ng karne ng mga hayop, karne ng mga ibon, karne ng mga isda, noong mga gumagapang dito sa lupa. Amen. Nasusundan niyo po, mga ka-Bible study.
Dati kasi ang pagkain lang ng tao, mga halamang luntian na mga pananim. Yun lang po ang kanilang pagkain. Ngayon, dahil nga po nangyari na po yung malaking baha sa buong mundo, eto po si Noe at ang kanyang pamilya, para sila'y mayroong maging pagkain, pinayagan na po ng Diyos na sila po ay kumain ng karne ng hayop. Ngayon, ano ngayon ang sabi sa talatang 4? Huwag lamang ninyong kakainin ng karneng hindi inalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Mga kapatid, mga ka-Bible study, sa binasa nating talata, Henesis 9:3, 9:2 hanggang 4, bawal po ng Diyos yung pagkain ng dugo. Tama po. Sige po, yung mga nagtatanong, pakihintayin nyo lang po. Kasi narito pa lang po ako sa Henesis. Mamaya pa po ako pupunta dyan sa inyong tinatanong, kay Terminator. Kumbaga chill lang, chill. Umupo lang at makinig ng mabuti. Kasi hindi pa po ako tapos, meron na kayong pinapasok uli na tanong. Ayun ang ating dyan. Sana hayaan nyo lang muna akong mag-umpisa at papunta po ako dyan sa inyong tinatanong. Ako po'y nasa premise pa lang. Premise. Kumbaga, nilalatag ko pa lang po yung pundasyon kumbaga sa nagtatayo ng bahay, pundasyon muna, poste, para po maitayo yung bahay. Kaya, wag ho nating madaliin para ako dyan agad pumunta sa inyong itinatanong. Sa panahon ni Noe, pagkatapos ng bahang gunaw, ito na po ang binibigay ng Diyos sa kanila na instruction, na pwede na po silang kumain ng karne ng hayop, ibon, isda. Ang kailangan lang, aalisin nila yung dugo. Huwag nilang kakainin yung karne na hindi inalisan ng dugo. Dapat katayin yung hayop at palabasin ang dugo sa katawan ng hayop. Amen. Maliwanag po ba yan? Mga ka-Bible study, bawal po ng Diyos yung pagkain ng dugo ng hayop. Kailan po yan? Sa panahon ni Noe. Tama po ba? Ang inutusan po dyan ng pinagbawalan, si Noe at ang kanyang pamilya. Yan po ay sa panahon po ng panahon nga ni Noe, pagkatapos nga po ng bahang gunaw, nagkakaintindihan po. Ngayon, paglipas ng mga panahon, tumakbo ang panahon, lumakad ang panahon. Ito naman po yung panahon ng Israel. Noong ilabas na po ang Israel sa pagkakaalipin sa Ehipto, sa pamamagitan po ni Moises. Ano ngayon ang utos naman sa Israel? Sa Levitico, Kapitulo 17, 10 hanggang 14. Ganito naman po ang ating mababasa, mga kapatid, mga ka-Bible study. At sino mang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain ng anumang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihihiwalay ko sa kanyang bayan. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa.
sapagkat ang dugo'y siyang tubutubos dahil sa buhay. O dito naman po sa panahon ng Israel, o meron pa rin hubang pagbabawal ang Diyos tungkol sa pagkain ng dugo? Ano po sagot ng mga ka-Bible study natin? Sa Israel po, iniutos yan ng Diyos, huwag kakain ng dugo. Bakit? Kasi yung dugo, sabi ng Panginoong Diyos, ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Sagrado po yung dugo ng hayop sa panahon ng Israel. Bakit? Hindi naman yan para kainin eh. Yan para gamitin na pangtubos sa mga kaluluwa. Kasi po sa Israel nung araw, pag kami nagkasala, ano ang dapat ihandog para sa kasalanan? Maghahandog po ng dugo ng hayop. Amen. Inihahandog po yan sa ibabaw ng dambana para pantubos. Kaya sa panahon ng Israel, meron pa rin pong utos ang Panginoong Diyos tungkol sa pagbabawal ng pagkain ng dugo ng hayop. Sige, ituloy pa natin ang basa. Kaya't aking sinabi sa mga anak ni Israel, sino man sa inyo ay huwag kakain ng dugo, ni ang taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo. At sino mang tao sa mga anak ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. Sapagkat tungkol sa buhay ng lahat ng laman, ang dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay niyan. Kaya't sinabi ko sa mga anak ni Israel, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang laman, sapagkat ang buhay ng buong laman ay ang kanyang dugo, sino mang kumain yan ay ihihiwalay. Mga kapatid, mga ka-Bible study, nabasa natin na panahon ni Noe, bawal ng Diyos kumain ng dugo ng hayop. Pagdating naman po sa panahon ng Israel, bawal pa rin ng Diyos yung pagkain ng dugo ng hayop. Amen. Dapat alam po natin yung panahon. Dapat bigyan natin ng konsiderasyon yung panahon dyan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Binabasa po natin ang mga nakasulat sa mga aklat ng matandang tipan. Amen. Old Testament books po itong binabasa nating Henesis at Levitico. Amen po sa ating mga ka-Bible study. Amen po ba sa mga nakakasunod sa ating tinatalakay? Mga aklat ng matandang tipan ang binasa natin para po dyan sa utos ng Diyos na bawal kumain ng dugo ng hayop. Sa panahon ni Noe, pinagbawal yan, yung pagkain ng dugo ng hayop. Pagdating sa panahon ng Israel, bawal pa rin. Bakit? Kasi nga po mga kapatid, mga ka-Bible study, yung mga ginagawa noon sa panahon ng Israel, napapatay ng hayop at yung dugo ay ibubuhos po sa dambana para pantubos sa kanilang mga kaluluwa, para sa kapatawaran ng kasalanan. Lahat po kasi ng yan ay mga anino. Anino lang po yan noong mga bagay na paparating. Yun nga po yung gagawing pagtubos ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yung pagbubuhos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Yun po yung katubusan natin.
para sa ating mga kasalanan. Nagkakaintindihan po sa ating mga kapatid, sa ating mga ka-Bible study. Lahat po ng mga hayop na pinatay sa panahon ng matandang tipan, yung dugo na ginamit sa Israel para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, lahat po yan ay anino lamang. Kasi po ang realidad yung gagawin ni Jesus Christ na pag-aalay ng kanyang sariling dugo. Pagbubuhos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo para sa kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Sapagkat si Jesus Christ po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Juan 1:29, mababasa po natin yan. Amen po sa ating mga ka-Bible study. Mag-amen naman po yung mga naintindihan yan. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. O si Jesus Christ po ang kordero ng Diyos. Nung siya po ay patayin, ipako sa krus, ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo, yun po ang nagbigay ng kapatawaran para sa lahat ng ating mga kasalanan. Tayo pong mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Maliwanag po ba sa ating mga ka-Bible study? Kaya pagka po pinag-aralan natin, yung sinasabi po sa panahon ng matandang tipan sa Israel, kaya ipinagbawal yung pagkain ng dugo ng hayop kasi yun nga ay ibinubuhos para pantubos sa kaluluwa, pantubos sa kasalanan. Tapos na po iyon mga kapatid, mga ka-Bible study. Lipas na po iyon dahil ang dugo ni Jesus Christ nabuhos na para sa kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Maliwanag po ba yan sa ating mga ka-Bible study? Kaya kapag ka po sa panahon nating ito, may mga nagtuturo, bawal kumain ng dugo. Ang binabasa po sa Henesis, sa Levitico, yung mga binasa natin, lumalabas po hindi nila naiintindihan na yan nakalipas na. Sa panahong pa ng matandang tipan yan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ang Biblia po ay mayroong mga aklat sa matandang tipan, mayroon namang mga aklat sa bagong tipan. Amen. Dapat dito tayo sa mga aklat ng bagong tipan. Dito tayo nasasakop. Naintindihan po ba natin, mga kapatid, mga ka-Bible study? Ang ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang dugo, yun ang nabuhos para sa kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Kaya hindi na po kailangan pa na dugo ng hayop ang gagamitin para mapatawad tayo sa kasalanan. Sa Israel po yan. Sa panahon ng matandang tipan yan sinabi, iniutos. Kaya hindi dapat kainin ang dugo sa panahon ng matandang tipan kasi yun nga ay ginagamit para ipantubos sa kaluluwa, ipantubos sa kasalanan. Sa panahon niya ng Israel, nung si Jesus Christ po ay hindi pa nagkakatawang tao, hindi pa po siya napapako sa krus. Nagkakaintindihan po. I hope and I pray yung mga narito po sa ating Bible study nakakasunod. Ngayon, itong si Terminator, Brad Willie, paano po kaya mariresolve yung nasa aklat ng gawa
Magsiilag kayo sa mga Diyos-Diyosan, pakikiapid at sa dugo at binigti. Binabanggit po kasi dyan yung dugo po. O yun ang sinasabi ko kay Terminator. Kung nakapaghintay-hintay lang siya, papunta rin naman talaga ako dito sa gawa. Ang gusto ko lang maintindihan ng ating mga kasama ngayong gabi, yung pagbabawal ng dugo, nasa Biblia yan eh. Kaya lang, consider natin yung panahon. Pinagbawal yan sa panahon ng matandang tipan. Kasi nga, hindi pa naman nangyayari yung pagkakatawang tao ni Jesus Christ, yung ialay niya ang kanyang buhay, mabuhos ang kanyang dugo para sa kapatawaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Nagkakaintindihan po. Kaya pagka naintindihan natin yan, yung ipinagbawal sa panahon ng matandang tipan kay Noe at sa panahon ng Israel, ano na yun eh, tapos na yun. Lipas na yun. Amen. Amen po ba sa ating mga ka-Bible study? O ngayon, yung sinasabi sa gawa, yung binibigay ni Terminator na alata sa gawa, puntahan natin, bagong tipan, 15, 19 hanggang 20. Ano ba itong mga nakikita ko na may mga number 1, ano ba yon? Number 3, hindi ko alam eh. Parang may crown tapos number 1. Ano yon? Top 1. Sige. O basahin ko po yung gawa, 15. 19 hanggang 20. Para kay Terminator na parang sabi ko, alam ko naman yung talata kaso hindi naman pwedeng madaliin. Dahil dito yung hatol ko ay wag nating gambalain. Yaong sa mga hentil ay nangagbabalik loob sa Diyos. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyosan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. O yan, binasa ko na yung nasa gawa. 15, 19, 20. Ito ay sa bagong tipan na ito. O paano yan, Brother Willie? May binabanggit yan na dapat lumayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyosan, sa pakikiapid, sa binigti at sa dugo. O nababasa pa rin ni Brother Willie. Sa bagong tipan, dapat umiwas dyan sa dugo. O ito po tayo, mga kapatid, mga ka-Bible study. Unawain natin. Bakit po merong ganitong sinasabi? Itong si Santiago, siya po yung nagbigay noong ang hatol ko sa 19. Dahil dito'y ang hatol ko ay huwag nating gambalain. Yaong sa mga hentil ay nagbabalik loob sa Diyos. Si Santiago po ang nagbigay po ng hatol ng desisyon. Bakit? Alamin natin ang pangyayari. 15:1-2 ng gawa. Pagka ating inumpisahan at may ibang mga taong nagsilusong mula sa Judea ay nagsipagturo sa mga kapatid na sinasabi, maliban na kayo'y mangagtuli ayon sa kaugalian ni Moises ay hindi kayo mga liligtas. Ito po ang nangyari. Mga hentil, pinangaralan ng Apostol Pablo at Bernabe, sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, naging mga Kristiyano na. Amen. Sila po'y mga nasa iglesia na. Meron pong ilang mga Hudyo, ang ginawa, tinuturo sa mga hentil na naging mga Kristiyano na kailangan silang magpatuli. Sundin yung kaugalian ni Moises na magpatuli at ginawa pang requirement sa kaligtasan. Pag daw hindi nagpatuli itong mga hentil, hindi maliligtas. Sabi noong mga Hudyo.
O ngayon, ano nangyari sa talatang 2? At nang magkaroon si Pablo at si Bernabe ng di kakaunting pagtatalo at pakikipagtuligsaan sa kanila. Ayan, ang Apostol Bernabe at Apostol Pablo, nakipagtuligsaan, nakipagtalo. Meron po itong salitaan na nangyari, mga Bible study. Yung mga closet, exeter sa MCGI, nakipagdebate sina Apostol Pablo, Apostol Bernabe dito sa mga Hudyo na itinuturo na para maligtas yung mga Hintil, magpatuli sila. Eto ngayon, sina Apostol Pablo at Bernabe, sila yung mga nakahikayat dito sa mga Hintil na sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ano nangyari? Ipinasya ng mga kapatid na si Pablo at si Bernabe at ang ilan sa kanila ay magsiahon sa Jerusalem sa mga apostol at sa mga matanda tungkol sa suliraning ito. Yan, dahil nga meron ng pakikipagtalo. May debate nang nangyari. Napagkaisahan nila na para malutas yung usapin na yan, kailangan nilang magpunta sa Jerusalem. Kasi nandoon ng mga apostol, nandoon ng mga matatanda, nandoon ng konsilyo, ang council, para resolbahin po yung problema. Amen. 47, ang mga nandito sa YouTube live natin. Amen po ba? Naintindihan nyo po ba yan? Kaya nung nasa Jerusalem na sina Apostol Pablo at yung mga Hintil na kanilang nahikayat, dumulog sila sa mga apostol, sa mga matatanda. Eto ngayon si Santiago, siya tumayo at nagbigay ng kanyang hatol. Ano sabi ni Santiago na isa sa mga leader na kinikilala noong panahon na yon? Sabi po sa talatang 19, dahil dito'y ang hatol ko ay huwag nating gambalain yaong sa mga Hintil ay nangagbabalik loob sa Diyos. Dapat nating maintindihan, mga kapatid, mga ka-Bible study, ang iglesia, ang mga naunang miyembro sa iglesia ay mga lahing Hudyo. Tama po ba? Tapos, later on, tinanggap na rin sa iglesia ang mga lahing Hintil. Tama po ba? Dapat alam natin ang background. Yang dalawang lahi na yan, lahing Hudyo at lahing Hintil, magkaaway po yan, hindi yan magkasundo. Magkasalungat po yan. Kahit sa pagkain, iba ang pagkain ng mga Hudyo, iba ang pagkain ng mga Hintil. Pag sinabing Hintil, mga labas sa Israel, mga hindi lahing Hudyo, mga hindi tuli, yan ang mga Hintil. Ngayon, sila po ay magkakasama na sa iglesia dahil sa pananampalataya kay Jesus Christ. Ang mga lahing Hudyo at mga lahing Hintil. Ngayon, itong mga lahing Hintil, sanay sila na kumain noong mga pagkain na iniiwasan naman ng mga lahing Hudyo. Itong mga Hintil, kumakain ng binigti, kumakain ng dugo. Yung mga hain sa Diyos-Diyosan, yun, kinakain niya ng mga Hintil. Ngayon, ang mga lahing Hudyo, hindi nila kinakain yung mga yan. Sanay ang mga lahing Hudyo na hindi kumain ng mga inihain sa Diyos-Diyosan, yung mga binigti, mga hayop na namatay sa sarili, pati yung dugo ng hayop. Amen. Ngayon, si Santiago, sinabihan niya na yung mga Hintil na nagbabalik loob sa Diyos,
Huwag na natin silang gambalain. Ang gawin na lang natin sa talatang 20, kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyosan at sa pakikiapid at sa binigdi at sa dugo. Ito po yung pinopropose ni Santiago. Ito yung kanyang desisyon na ibinibigay. Ngayon, itong desisyon na ito na ibinigay ni Santiago, saan ba ito nanggaling? Sa talatang 28 hanggang 29. Sapagat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin. Ayan, yung pinipilit ng ilang mga Hudyo na magpatuli pa itong mga Hentil para sila maligtas. Sabi ni Santiago, huwag na yan. Yan mabigat na pasanin na para sa mga Hentil. Kaya ito yung kanyang ibinibigay na pasya, hatol. Minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Ano po yan? Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. Ayan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Itong sinasabing ito sa Gawa 15, 28, 29, mababasa natin na para sa mga Hentil na sumasampalataya, ito yung ibinigay ni Santiago na susundin ng mga Hentil. Kasama pa rin yung sila mangilag, umiwas sila yan po sa dugo. Pagkain ng dugo, pagkain ng binigti, pagkain ng mga hain sa Diyos-Diyosan, umiwas din sa pakikiapid. Ngayon, para saan po ito, mga kapatid, mga ka-Bible study? Ito po ba'y para sa ano? Sa kaligtasan ng kaluluwa? Dahil po ba mapapahamak, maiimpyerno pagka mayroong kumain ng dugo? Ano po ang sagot ng mga nandyan po sa online? Kasi sa turo sa MCGI, turo ni Brad Eli, nandyan ang kanyang video, pagka ikaw ay lumabag, sumuway ka, kumain ng dugo, kumain ng dinuguan halimbawa, yung batchoy, may dugo yung batchoy, di ba? Maiimpyerno na yung miyembro at kailangang itiwalag sa MCGI kasi walang kaligtasan yun pagka kumain ng dinuguan. Sa turo ni Brad Eli, may kinalaman sa kaligtasan. Yung ikaw pagka ikaw hindi ka kumain ng dugo, maliligtas ka. Pag naman ikaw kumain ng dugo, mapapahama ka, maiimpyerno ka. Sa turo ni Brad Eli, kumbaga, nakasalalay ang kaligtasan diyan sa doktrina na yan. Para sa mga gustong maligtas, wag kumain ng dugo. Ngayon, yung mga kumakain ng dugo, yun yung mga mapapahamak sa impyerno. Ngayon, itong binasa natin, mga kapatid, mga ka-Bible study, bakit ito po ang ibinigay na hatol ni Santiago? Para saan po yun? Para maiwasan po yung lahing Hudyo at lahing Hentil magkagulo sa loob ng iglesia. Para mamantine ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang lahi na yan sa loob ng iglesia. Kasi nga, talaga namang magkaaway yan, yung lahing Hudyo at lahing Hentil. Hindi talaga magkasundo yan sa maraming bagay. Pati sa pagkain. Hindi kumakain ng mga lahing Hudyo ng dugo.
ang mga hintil sanay silang kumain ng dugo. Bago pa sila maging Kristiyano. O ngayon, para po yung kapayapaan sa iglesia ay manatili sa pagitan ng mga lahing Hudyo at mga lahing hintil na mga kapwa sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, eto na po si Santiago. Ito na yung kanyang ibinigay. Kumbaga, ito po yung win-win solution. Kasi nga, yung ibang mga Hudyo, nire-require pa na ang mga hintil ay magpatuli para sila maligtas. Ginagawang requirement sa kaligtasan ng pagtutuli. Ito na si Santiago. Para yan matapos na yung usapin na yan. Ito na lang. Itong mga hintil na mga sumasampalataya, atin silang sulatan, atin silang sabihan na magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, sa dugo, sa mga binigti at sa pakikaapid. Kung kayo mangilag sa mga bagay na ito ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo. Pagka ginawa ito ng mga hintil, ikabubuti ng mga hintil Bakit? Kasi po mga kapatid, mga ka-Bible study, kung ang pag-uusapan po ay sa kalusugan, may kinalaman po sa kalusugan natin yung ating mga kinakain. Amen. Sang-ayon po ba ang ating mga ka-Bible study sa YouTube? Ikabubuti po ito ng ating well-being, ng ating kalusugan, ng ating katawan. Kasi sa pag-aaral po, natuklasan na po yan, maraming mga sakit ang tao, saan po nanggaling? Dahil sa mga kinakain. Di po ba sa panahon nating ito, marami po diabetic. May diabetes. Saan ba nanggaling yung diabetes na yan? Hindi po ba sa pagkain? Dahil walang disiplina sa pagkain, ayun ang nangyari. Nagkakasakit ang maraming mga tao. May kinalaman po sa pagkain. Pagka mahilig sa maaalat na pagkain, kakaroon ng UTI, nagkakaroon ng sakit sa bato. Tama po ba? Nakikinig po ang ating mga ka-Bible study. Bakit po ba mayroong mga sakit sa puso? Kasi mahilig sa sa taba. Mahilig sa karne. Nagkakaintindihan po. Ngayon, yung tungkol sa dugo ng hayop. Ang dugo ng hayop marumi. Ang mga sakit ng hayop nasa dugo. Tama po. Pagka kinain mo yung dugo ng hayop, ano po nangyayari? Yung sakit ng hayop, nalilipat na sa tao. Nagkakaintindihan po. Maliwanag po ba yan, mga kapatid, mga ka-Bible study? Kaya, sa panahon ng Bagong Tipan, mababasa na itinuro sa mga hintil na sumasampalataya na umiwas diyan sa dugo. Bakit? Kasi pwede kasing yung mga Hudyo matisod dito sa mga hintil na kumakain ng dugo. Ang iniiwasan dito yung tisuran. Ang iniiwasan po dito yung gulo, yung away sa pagitan ng Hudyo at ng hintil. Amen. Wala po itong kinalaman sa kaligtasan. Dahil ikaw ay kumain ng dugo, ikaw ay maiimpyerno na. Hindi yan ang itinuturo ni Santiago. Diyan sa binasa nating talata. Ayan, Terminator. Baki-correct po ako, Brad Willie, sa pagka-gets ko na po
Binawal kumain ng dugo para sa ikabubuti ng kalusugan natin. Pero walang kinalaman ito sa kaligtasan po. Tama ho ba? O tama. Yun naman yun, kapatid. Kasi pagka kayo hanggang ngayon naniniwala sa turo ni Brad Eli, lumalabas yung ginawa ni Jesus Christ sa krus, yung kanyang sakripisyo para tayo maligtas, mababaliwala yun dahil lang sa pagkain ng dugo. Ma-offset nung pagkain ng dugo yung ginawa sa krus ni Jesus Christ. Mahina pong klaseng tagapagligtas yung kilala ni Brad Eli. Nahigitan noong pagkain ng dinuguan yung sakripisyo sa krus na ginawa ni Jesus Christ. Naintindihan po ba ng ating mga ka-Bible study? Maliwanag po ba yan? Mag-amen naman po yung mga naintindihan. Kanina, ako po'y nasa pagtitipon-tipon ng mga pastor. Napag-usapan namin yan. Ikaw ba, Brother Willie? Yun bang tungkol sa dugo? Ano ang posisyon mo? Sabi sa akin, kung halimbawa ba, Brad Willie, ay yung pagkain na ipapakain sa iyo ngayon dinuguan. Brother Willie, ikaw ba ay pwedeng kumain? Sabi ko, pwede naman kung malinis at masarap ang pagkakaluto. Natawa yung mga pastor na kausap ko Kasi alam nila, sa MCGI, bawal yung kumain ng dugo dahil mapapasa pa nga ni bang kaligtasan. Mapapa sa impyerno pagka kumain ng dugo. Ang sagot ko pag baka ko yun lang talaga ang ulam at malinis naman ang pagkakaluto at masarap naman, ba't hindi? Sabi ko. Ayon. Kasi naunawaan ko po mga kapatid, mga ka-Bible study na kaya lang naman sinulat ito, yung nasa Gawa 15. 19, 20, 28, 29 para magkaroon ng kapayapaan sa loob ng iglesia nung panahon na yon. Para yung mga hintil na sanay kumain ng dugo, ang mga Hudyo umiiwas doon para maiwasan ng friksyon, maiwasan ang sigalot, ang mga misunderstanding. Wag na kayong magpatuli. Wag na nating obligahing magpatuli itong mga hintil. Ito na lang ang ating ibigay sa kanila na gagawin nila. Sila ay umilag sa mga inihain sa mga Diyos-Diyosan, sa dugo, sa binigti, sa pakikiapid. Kung kayo mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. Naintindihan po ng ating mga Bible study ngayong gabi. Tayo rin naman ang makikinabang pagka ginawa natin itong sinabing ito ni Santiago kung tayo magkakaroon ng disiplina sa pagkain, iwasan natin yan, ikabubuti natin yan. Kasi ang pinag-uusapan na po rito, ikabubuti ng kalusugan ng ating mga katawan. Hindi pinag-uusapan dyan yung tungkol sa kaluluwa, kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen. Amen po, 51 ang nasa YouTube Live. Nagkakaintindihan po. Kaya nga itong naiwan na video ni Brad Eli na pinapandoktrina, sabi ko, ano na yun? Nagtuturo po ng maling ng maling pananampalataya. Hidwang pananampalataya yung video ni Brad Eli na yan bakit? Kasi tinuturo ni Brad Eli walang kaligtasan pagka kumain ng dugo. Ang miyembro sa MCGI na kumain ng dugo ititiwalag dahil yun sa impyerno na yun. Si Brother Willie,
Ako po personally, hindi ako kumakain ng dugo. Bakit? Kasi alam ko na marumi yung dugo ng hayop at nandyan ang sakit ng mga hayop. Pagka ako'y umiwas dyan, hindi ako kumain yan, ikabubuti ko yun ng katawan ko, ng kalusugan ko. Amen. Nagkakaintindihan po. Ako gusto ko lang pong ituwid yung mga maling pagtuturo ng iba tungkol po dyan sa dugo. Hindi ko po yan ituturo na bawal kasi mapapahamak, maiimpyerno pagka ikaw kumain ng dugo. Ako po ang sinasabi ko, pagka ikaw kumain yan, ano lang, dapat ikaw nakahanda sa consequence. Kung halimbawa sa pagkain mo ng dugo may sakit pala yung hayop, yung dugo, yung sakit ng hayop nasa dugo, nung kainin mo nalipat sa iyo yung sakit ng hayop, yun ang ano niyan, yun ang consequence niyan. Tama po ba? Ngayon, hindi ko rin naman kayo i-encourage na kumain ng dugo. Hayaan ko po sa inyo yan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Naintindihan po ba natin? Hindi ko ituturo na bawal dahil mapapahamak ang kaluluwa. Hindi ko naman i-advise na kumain kayo ng dugo dahil ako nga umiiwas din Yung tanong lang sa akin ng pastor, kung halimbawa ba, Brad Willie, ngayon ang ulam dinuguan, kung ba'y kakain kasalo namin. Sabi ko kung bang malinis ang luto at masarap ang pagkakaluto, ba't hindi? Yun lang talaga ang naihandang pagkain di ba? Ayun, natawa nga yung mga pastor kasi nakita nila na iba na yung aking sinasabi kumpara nung araw na napakinggan nila ako, napanood nila ako sa radyo, television. Kasi wala na nga ako sa MCGI. Ako binitawan ko na yung maling natutunan ko kay Brad Eli. Kaya yun din yung aking maipapayo sa mga exiters. Bitawan nyo po hanggat maaga yung mga mali yung natutunan kay Brad Eli. Yan ang dapat nating maintindihan. Kaya yung nagtanong sa atin, Brother Willie, yung tungkol sa bawal bang kumain ng dugo. Binasa ko po sa iyo sa Biblia. Bawal kumain ng dugo noon sa panahon ng matandang tipan. Sa panahon ni Noe, sa panahon ng Israel. Bawal ng Diyos yun. Kasi yung dugo ng hayop ng mga panahon na yon, ginagamit para pantubos ng kaluluwa, para pantubos sa kasalanan. Si Jesus Christ nga po nagkatawan tao na. Napako na sa krus. Ang dugo ni Jesus Christ ang totoong nagbigay, nagdulot ng kapatawaran para sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Nung tayo sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang dugo, hinugasan po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, nilinis po lahat ng ating mga kasalanan, napatawad po ang lahat ng ating mga kasalanan. Ngayon, yung nasa Gawa, 15, 19 hanggang 20, 28 hanggang 29, ito po ay ibinigay para sa mga hentil na sumasampalataya para lamang po maiwasan ang kaguluhan sa loob ng iglesia. Kasi nung panahon na yon, ang mga miyembro sa iglesia, mga Hudyo at mga hentil, magkaaway na lahi yung dalawa na yan. Sa loob ng iglesia sila pinagsama para magkaroon ng common ground. Itong mga hentil dapat na matuto na makibagay sa mga Hudyo. Yung iniiwasan, hindi kinakain ng mga Hudyo, yun din ang matutunan nitong mga hentil na
mga sumasampalataya sa loob na po ng iglesia. Amen. Sige, Terminator, yung tanong mo, next na yan, ha? Yung ating mga prayer request, bigyan na po natin ng pagkakataon. Ngayong gabi, pakibigay po ang pangalan ng tao na may sakit, kung ano sakit karamdaman ng tao. I hope, yung tungkol po dyan sa pagkain ng dugo, once and for all, yan po'y maliwanag na po sa atin. Pagka nga pinag-aralan mo yung gawa, 15 na yan Yan sa loob na ng iglesia itinuro na yung dugo dapat iwasan. Sa mga Kristiyano na po yan itinuro. Si Brad Eli po, yung kanyang video sa doktrina, ginagamit na, itinuturo na sa mga hindi pa nga Kristiyano. Sa mga hindi pa nga nasa loob ng iglesia. Baliktad, mga kapatid, mga ka-Bible study. Si Santiago, itinuro yan sa mga nasa loob na ng iglesia, mga Kristiyano na. Si Brad Eli, dinodoktrina yan, tinuturo niya ni Brad Eli, hindi pa nga Kristiyano yung nagpapadoktrina. Hindi pa nga nabautismuhan. Nakita niyo po yung pagkakabalintuna. Si Santiago, nung ibigay yan, ituro yan sa mga nabautismuhan na, mga Kristiyano na, nasa loob na po ng iglesia. Si Brad Eli, hindi pa nababautismuhan, hindi pa mga sumasampalataya, hindi pa mga Kristiyano, eto na, tinuturo ni Brad Eli, bawal kumain ng dugo. Naloko na. Ayan. Kaya paano niyo sasabihin tama si Brad Eli sa kanyang pagtuturo? Pati sa tiyempo, mali. Naintindihan po ba ng ating mga ka-Bible study? 48. Ayan. Brother Jerry Liboon, prayer request, gallstone, matunaw. Sige po, pag-pray po natin. Yung gallstone ni Brother Jerry Liboon, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus. Gallstone, inuutosang malusaw, mawala sa katawan ni Brother Jerry Liboon sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa buong katawan ni Brother Jerry Liboon. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Next po na prayer request para kay Brother Francis Santiago, yung kanyang mga baradong ugat sa puso. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, mga baradong ugat sa puso, inuutusang mawala sa katawan ni Brother Francis Santiago. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, kagalingan ay ipagkaloob sa puso at buong katawan ni Brother Francis Santiago. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para naman kay Kim Milanes, schedule sa German Embassy. Ayan, Brother Willie, ako po ay nagpapasalamat at dininig ng Diyos na magkaroon ako ng schedule sa German Embassy Manila. Ako po si Kim. Ayan. Prayer request ko po, maging successful ang processing ng visa ko sa German Embassy. Sige po, pag-pray po natin. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, inaalis ang lahat ng hadlang sa gabal sa pag-process ng visa papuntang Germany ni Sister Kim Milanes. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na maging successful ang processing ng visa ni Sister Kim Milanes sa German Embassy. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po makikibalita na lang po. Sister Kim Milanes. Next
si Mirna Lagrosa na may psoriasis. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, psoriasis, inuutosang mawala sa katawan ni Mirna Lagrosa. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa buong katawan ni Mirna Lagrosa. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para po kay Delwin Balcos na may colon cancer, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, colon cancer, inuutosang mawala sa katawan ni Delwin Balcos. Sa dugo ni Jesus, pinapatay ang lahat ng cancer cells. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa buong katawan ni Delwin Balcos. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Judith Teus Ribo na may blood cancer. Sa pangalan ni Jesus, blood cancer, inuutosang mawala sa katawan ni Judith Teus Ribo. Sa dugo ni Jesus, pinapatay ang lahat ng cancer cells. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan kay Judith Teus Ribo. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para po kay Brad Edwin Santiago naman, kagalingan sa kanyang puso. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, kagalingan ay ipagkaloob sa puso ni Brother Edwin Santiago. Sa pangalan ni Jesus, ipagkaloob din ang kasiglahan, kalakasan sa buong katawan ni Brother Edwin Santiago. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, yung lahat ng mga narito sa ating Bible study, yung mga nandyan po sa YouTube channel natin, kayo na po ang magsabi kung ano pong mga sakit, karamdaman, ang atin pong uutusan na umalis at mawala sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Magtaas po tayo ng ating mga kanang kamay. At yung isang kamay po natin, pwede nating ipatong sa parte ng ating katawan na meron tayong nararamdamang masakit, makirot. Sige po, sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, inuutosang umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, kagalingan, kasiglahan at kalakasan. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa lahat po ng ating mga prayer requests na binigyan ng pagkakataon dito sa ating programa, at sa lahat po ng mga ka-Bible study natin na sumabay po sa ating commanding prayer, kung pwede po ay magpasabi po kayo dito sa programa. Kumusta po kayo? Mag-update po kayo. Ano po ang inyong mga natanggap na kagalingan mula sa ating Panginoong Hesukristo? Instant healing, gradual healing, yan po'y ating ipagpasalamat sa Panginoong Hesus. Gawa po tayo ng short video testimony para magpasalamat sa Panginoong Hesus. Maipamalita po natin ang kabutihan ng Panginoon, ang kagalingan na ipinagkaloob niya sa atin, ang pagtugon niya sa ating mga prayer. Kung answered prayer na po tayo, tayo po'y magpasalamat sa Panginoong Hesukristo. Hanggang dito po muna ang ating Bible study ngayong gabi. Solo lang po ako ngayon at si Brad Edwin po ay hindi po siya available dahil may problema po yung internet connection po kay Brother Edwin. Kaya solo lang po si Brother Willie ngayong gabi. Inaanyayahan ko po kayo mga ka-Bible study para po sa ating sama-samang pananalangin. Pagpapasalamat po sa Panginoong Diyos para po sa buong magdamag na ito na tayo po'y matutulog at magpapahinga. Magtagubilin po tayo sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo,
sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa dugo ni Jesus, Ama, salamat po sa buong maghapon, sa lahat ng mga biyaya, pagpapala na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat po sa lahat ng iyong pagliligtas, pag-iingat mo po sa amin, sa aming mga mahal sa buhay. Ama, salamat po sa gabing ito. Kami muli mong binigyan ng mabuting pagkakataong makapag-aral, matuto ng iyong mga banal na salita. Ipagkaloob mo, Ama, na ang iyong mga salita ang palagi pong magpalakas sa bawat isa sa amin. Patuloy pong magbigay ng pag-asa sa aming mga puso upang makapagpatuloy po kami ng aming mga paglilingkod sa iyo. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Amang banal, patawarin mo po ang lahat ng aming mga kasalanan, kagaya po ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala at nagkulang sa bawat isa sa amin. Amang banal, sa gabi pong ito, pagpalain mo po ang lahat ng mga nakinig ng pangangaral ng iyong mabuting balita, ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kamag-anak, maging ang aming mga kaaway. Maawa ka po, Ama, sa bawat isa sa kanila. Bigyan mo po sila ng pagkakataon, Ama, na maunawaan nila ang iyong banal na kalooban. Sa lalong madaling panahon, Ama, sila po ay matawag mo at makasama po namin sa aming mga ginagawang mga paglilingkod sa iyo. Ama, pagpadala ka pa ng mga manggagawa na makakatulong sa pangangaral, tumawag ka pa ng karagdagang mga kapatid na magmamalasakit sa iyong banal na gawain. Pagpalain mo po, Ama, ang lahat ng mga sumusuporta, ang lahat ng mga nagmamalasakit upang makapagpatuloy ang pangangaral ng iyong mga banal na salita sa Facebook Live, sa YouTube Live. Ama, gawin mo po kaming daluyan ng iyong pagpapala sa iyong iglesia at sa aming mga mahal sa buhay. Pagpalain mo po ang aming mga negosyo, hanap buhay, at ang aming mga trabaho. Amang banal, sa gabi pong ito ng aming pagtulog, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay at kapalaran. Sa dugo ni Jesus, ilayo mo po kami, Ama, sa lahat ng kapahamakan, sa masasamang espiritu, masasamang panaginip at biglang kamatayan. At sa araw po ng bukas, Ama, ipagkaloob mo po sa amin ang buhay, lakas at mabuting pagkakataong kami po'y makapagpatuloy ng paglilingkod sa iyo. Amang banal, ang lahat ng aming mga problema, ikaw na po ang magbigay ng mga solusyon sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus. Sumasampalataya kami, Ama, ang lahat ng aming mga kahilingan ay yun na pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Salamat, Holy Spirit, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Marami pong salamat sa lahat ng ating mga ka-Bible study na nakasama natin ngayong gabi. Salamat po sa oras, salamat po sa inyong mga suporta at inyong mga pagmamalasakit. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Good night and God bless po sa ating lahat.